Ang sigaw ay pumunit sa katahimikan ng bulwagan. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaki na nakasuot ng itim na suit ang tumakbo mula sa lobby ng ospital. Siya ang direktor ng ospital na pagmamay-ari ng pinakamalaking chaebol group sa Pilipinas. Yumukod siya ng 90 degrees sa harap ng manugang. Professor Un, narito po pala kayo? Napatigil ang kamay ng biyenan. Lumaki ang mata ng asawa. Ang manugang na itinuturing nilang katulong ay sinasaluduhan ng 90 degrees ng direktor ng Chaebol Hospital. Sino nga ba ang manugang na ito? Nagsimula ang kuwento. Ilang araw bago ang Kapaskuhan, isang Lunes ng umaga. Sa kusina ng isang apartment sa Taguig, si Maria ay bumangon na ng 4:00 ng madaling araw at nagsisimula ng maghiwa ng mga gulay. Nakasuot siya ng lumang pantalon at apron na puno ng mantsa ng mantika. Ang kanyang buhok ay nakatali lang at tumutulo ang pawis mula dito. Sa chopping board, nakasalansan ang mga labanos at sa lababo, nakatambak ang 10 tali ng spinach na hindi pa nahahawakan. Sa pinto ng refrigerator, may memo na nakadikit mula sa kanyang biyena na si Aling Nena, 70 servings ng lumpia, 15 servings ng pansit dagdag, at maraming adobo, 70 servings. Nag-alinlangan si Maria nang marinig niya ang mga numerong iyon. Kahit nakapaskuhan, wala namang handaan ang pamilya, ngunit gustong imbitahin ng kanyang biyenan ang lahat ng kamag-anak para sa isang malaking salo-salo. Wala namang handaan, kaya swerte ka pa rin bilang manugang. Magpasalamat ka. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay paulit-ulit na naririnig sa kanyang isip. Nagtiimbagang si Maria at naghiwa ng labanos. Masakit ang kanyang mga daliri, ngunit hindi siya maaaring huminto. Kung hihinto siya, tatawag ang kanyang biyenan. Nang bumukas ang pinto ng silid tulugan, lumabas ang kanyang asawa na si Roberto. Maayos na nakasuklay ang kanyang buhok, plansadong-plansado ang puting barong, at nakasuot ng mamahaling relo sa pulso. Natapos na siyang maghanda para sa trabaho, sumulyap siya sa kusina at kumunot ang noo. "Han, ito pa lang ba ang nagawa mo?" Sabi ni Mama, "Dapat tapos na ang adobo at pansit bukas ng umaga." Napatigil ang kamay ni Maria. Simula 4:00 ng madaling araw, hindi siya huminto sa paggalaw ng kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa asawa. Gusto niyang sabihin, "Tao rin ako. Pakiramdam ko, mapuputol ang braso ko. Oo, bibilisan ko pa." Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay ang laging masunurin na sagot. Tumango si Roberto at naglakad patungo sa pintuan. Habang isinusuot niya ang kanyang sapatos, sinabi niya ng hindi lumingon, at sabi ni Mama, "Dagdagan mo pa ng 2 klase ng prito, isda at kalabasa. Ikaw na ang bahalang bumili ng mga sangkap." Sumara ang pinto. Matagal na tinitigan ni Maria ang nakasarang pinto. Naging mainit ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang oras para umiyak. Muling ginawa niya ang paghiwa ng labanos. Sumapit ang umaga ng Kapaskuhan. Ang sala ng apartment sa Taguig ay parang giyera. Sa mahabang mesa, nakasalansan ang adobo, pansit, iba't ibang prito, at mga gulay. Halos hindi nakatulog si Maria sa loob ng 3 araw. May malalim na eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata at namumula ang kanyang kamay dahil sa init ng mantika. Nagsimula nang tumunog ang doorbell. 1, 2, 5, 10. Dumarating na ang mga kamag-anak ng kanyang biyenan. Mula sa pintuan, umalingaw-ngaw ang tawanan at pagbati. "Wow, Ate Nena, ganito na naman karami ang handa mo ngayong taon?" "Oo naman, magaling kasi magluto ang manugang ko." Si Aling Nena, na nakasuot ng bagong damit, ay nakatayo sa pintuan at tinatanggap ang mga bisita. Nagpapahayag siya na parang siya ang gumawa ng lahat ng pagkain. "Ma, gusto niyo po bang tulungan ko kayo sa pag-aayos ng sapatos?" Tanong ni Maria na lumapit ng maingat. Tiningnan siya ni Aling Nena ng matalim. "Sapatos? Ano ka ba, pumunta ka sa kusina, at painitin ang sabaw." Paano kung lumamig ang sabaw habang dumarating ang mga tao? Yumukod si Maria at bumalik sa kusina. Sa sala, naririnig niya ang bulungan ng mga kamag-anak. Ang manugang daw, hindi nakatapos ng kolehiyo? "Oo," sabi ni Ate Nena, "kahit hindi, magaling naman daw magtrabaho. Swerte lang niya at nakasama niya ang lalaking tulad ni Roberto." Malinaw na narinig ni Maria ang mga salitang iyon. Humigpit ang kapit niya sa sandok, "Hindi nakatapos ng kolehiyo." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang panahon sa Johns Hopkins Hospital sa US, isang nangungunang institusyon sa mundo ng medisina, kung saan siya ay isang associate professor ng neurosurgery.
Ang malamig na hangin sa operating room, ang tumpak na paghawak niya sa scalpel, ang mga tingin ng paggalang mula sa kanyang mga kasamahan. Ang Maria noon ay ibang-iba sa Maria ngayon. Siya ay kinikilala sa buong mundo sa larangan ng brainstem, at daan-daang doktor ang tumatayo at pumapalakpak tuwing siya ay nag-iimbita ng lecture sa mga kumperensya. Ngunit 2 taon na ang nakakaraan, gumuho ang lahat. Isang madaling araw, nakatanggap siya ng tawag na ang kanyang ama, na nasa Pilipinas, ay inatake sa utak. 14 na oras na biyahe sa eroplano, tumakbo siya sa paliparan, ngunit nakatanggap siya ng pangalawang tawag habang nasa eroplano. Ang kanyang ama ay pumanaw. Stroke, ang kanyang specialty. Kung naroon lang siya, sana naisalba niya ito. Ang katiyakang iyon ang nagpaguho kay Maria. Ang paninisi sa sarili na ang kanyang galing, na kinikilala sa buong mundo, ay hindi nakasalba sa sarili niyang ama. Nagpasa siya ng resignation sa ospital. Pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan, ngunit walang silbi. Bumalik siya sa Pilipinas at umiyak ng ilang buwan sa bahay ng kanyang ama. Pagkatapos, aksidente niyang nakilala si Roberto, isang corporate executive, guwapo, at malambing. Sa mundong iniwan siyang nag-iisa, siya ang tanging liwanag. Sumandal ka sa akin, aalagaan kita. Pinaniwalaan niya ang mga salitang iyon. Nagpakasal sila at inilibing ang kanyang nakaraang pagiging doktor. Hindi niya sinabi kahit kanino sa kanyang biyenan o sa pamilya ng asawa, ayaw niyang sabihin. Dahil ang pangalang doktor ay isa pang pangalan ng kanyang paninisi sa sarili, dahil hindi niya naisalba ang kanyang ama. Maria. Ang matalim na boses ng kanyang biyenan ay umalingaw-ngaw sa kusina. Pinatalsik ni Maria ang kanyang iniisip at mabilis na lumabas sa sala. Nakatayo si Aling Nena na may hawak na walang laman na plato. Ubus na ang pansit. 70 servings daw ang ginawa mo, ano ba iyan? Gawin mo pa ulit ngayon. Ma, marami na po akong nagawang pansit. Marami? Ito ang marami? Kung may mata ka, tingnan mo. Walang laman ang plato. Nasa harap siya ng mga kamag-anak. Daan-daang mata ang nakatingin kay Maria. May narinig siyang suminghot, naging mainit ang mukha ni Maria. Patawad po, ma, gagawin ko po ulit. Yumukod si Maria ng malalim at bumalik sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator, ngunit kulang ang sangkap, wala ng noodles. Nang makita niya si Roberto sa sala, nakangiti habang nakikipag-usap sa mga kamag-anak, hawak ang lata ng beer. Lumapit si Maria ng tahimik. Roberto, ubus na po ang noodles, baka pwede po kayong magpabili sa tindahan? Iwinagayway ni Roberto ang kanyang kamay na parang naiinis. Pasko ngayon, saan naman may bukas na tindahan? Gamitin mo na lang kung anong mayroon. Pero sabi po ni Mama, dagdagan ko pa ang pansit. Maria, bumaba ang boses ni Roberto. Tumingin siya sa paligid, huwag kang ganyan sa harap ng mga tao. Bahala ka na. Napatiimbagang si Maria. Bahala ka na. Ang mga salitang iyon ay laging nagpapabigat sa kanyang balikat. Bumalik si Maria sa kusina, sumandal sa lababo at pumikit saglit. Tumulo ang luha sa kanyang baba at nahulog sa kanyang apron na puno ng mantsa ng mantika. Gabi na. Ang mga kamag-anak ay bumalik na sa kani-kanilang bahay, at si Maria ay walang tigil sa paghuhugas ng pinggan, pagbabalat ng prutas, at paghahanda ng kape. Parang isang waiter sa restaurant, o mas masahol pa, dahil ang waiter ay binabayaran. Anak, pakigawa ako ng kape. Kalahating kutsara ng asukal, maraming creamer. Sige po. Pakibalatan ng prutas. Huwag mansanas, peras ang gusto ko. Maria, pakikuha ako ng tubig. Sa halip na pangalan, tinatawag siyang anak. Walang tigil sa paglalakad si Maria sa sala at kusina. Walang oras para kumain kahit isang kutsarang kanin. Naging masakit ang kanyang tiyan dahil walang laman simula umaga, ngunit wala siyang masabihan. Pumasok si Maria sa banyo saglit, inilabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Binuksan niya ang screen, at lumabas ang isang larawan sa wallpaper. Siya, nakasuot ng puting surgical gown, at may nakasulat na Johns Hopkins Hospital doctor sa kanyang name tag. Sa larawan, si Maria, ay tumitingin sa kamera na may kumpiyansa. Matagal na tinitigan ni Maria ang larawan. Hinawakan niya ang name tag gamit ang kanyang daliri. Ito ba talaga ako? Ang kamay na nagligtas ng buhay sa pinakamahusay na ospital sa mundo ay naghuhugas ngayon ng 70 servings ng pinggan. Papa. Mahina niyang sabi, lumitaw ang mukha ng kanyang ama. Ang ama, na laging ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang anak.
Ano kaya ang sasabihin niya kung makikita niya ang kanyang anak ngayon? Ngunit pinatay ni Maria ang kanyang cellphone at inilagay muli sa bulsa. Tiningnan niya ang sarili niya sa salamin. May eye bags, gusot ang buhok, at mukhang napapagod. Ito ang Maria ngayon. Binuksan niya ang pinto ng banyo, at nakita niya ang kanyang biyenan na nakatayo sa pasilyo. Bakit ang tagal mo sa banyo? Walang laman ang prutas ng mga bisita. Dali. Sige po, ma. Gagawin ko po agad. Yumukod si Maria at bumalik sa kusina. Lampas 11:00 ng gabi nang umalis ang huling kamag-anak. Sa sala, nakakalat ang mga tirang pagkain, bote ng soju, at lata ng beer na parang giyera. Lumubog si Maria sa sahig ng kusina, halos walang lakas. Simula 4:00 ng madaling araw hanggang 11:00 ng gabi, 19 na oras siyang walang tigil sa paggalaw. Si Roberto ay nasa silid tulugan na at humihilik. Ang kanyang biyenan ay nasa kabilang silid at nanonood ng TV. Walang sino man ang nagsabi ng isang salita ng pasasalamat kay Maria. Umupo si Maria sa sahig ng kusina at tumingala sa kisame. Ang ilaw ng fluorescent lamp ay tumutusok sa kanyang mga mata. Lumingon siya at nakita ang tambak ng pinggan sa lababo. 70 pinggan, 70 kutsara, 70 baso. Ayos lang, sinabi ni Maria sa sarili. Dahil nandyan si Roberto, siya ang huling pamilya ko sa mundong ito. Kung siya lang ang kakampi ko, kaya kong tiisin ito. Tumayo si Maria at binuksan ang gripo. Dumaloy ang mainit na tubig sa kanyang kamay na may mantsa ng mantika. Masakit, ngunit napatiimbagang si Maria at hinawakan ang unang plato. Hindi pa tapos ang Kapaskuhan. Sumapit ang umaga ng ikalawang araw ng Kapaskuhan. Natapos ni Maria ang paghuhugas ng pinggan noong nakaraang gabi at nakatulog lang ng 2:00 ng madaling araw, ngunit kailangan niyang bumangon ulit ng 5:00. Dahil nagpadala ng text message ang kanyang biyenan noong nakaraang gabi. May 10 bisita bukas sa tanghalian. Maghanda ng bulalo. Dapat mula pa sa madaling araw ang sabaw ng buto para mas masarap. Kahapon, 70 servings, at ngayon, 10 pa. Nagkiskis si Maria ng kanyang namamagang mata at tumayo sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator at nakita ang nakaimbak na mga buto ng baka na binili na ng kanyang biyenan. Akala niya, may konsiderasyon, ngunit hindi. Ibig sabihin, wala siyang takasan. Nasa malaking kaldero ang mga buto ng baka at nilagyan ng tubig nang bumukas ang pinto ng silid tulugan at lumabas ang kanyang biyenan na si Aling Nena. Nakasuot siya ng cardigan sa ibabaw ng kanyang nightgown at may hair curler sa kanyang buhok. Dapat kanina pa nilagay ang sabaw. Kung ngayon mo lang ilalagay, paano magiging malabnaw at masarap hanggang tanghalian? Ma, 5:00 pa lang po ng umaga. Sige na. Tapos na, sabi ni Aling Nena, umupo sa upuan sa kusina at nag-cross arm. Ngayong araw, kasama sa mga bisita ang asawa ng Executive Vice President ng kumpanya ni Roberto. Ang anak nila ay galing sa UP. Bahagyang nanginig ang kamay ni Maria. Sa UP, tinaas ni Aling Nena ang kanyang sulok ng labi. Ang manugang ko, hindi nakatapos ng kolehiyo, pero kung magaling naman siya sa ganito, ayos na. Di ba? Kaya kahit hindi nakapag-aral, magaling ka naman magluto. Magpakitang gilas ka, iyan ang trabaho mo. Hindi nakatapos ng kolehiyo, Johns Hopkins Medical School. Isa sa pinakamataas na unibersidad sa US, doon niya tinapos ang kanyang residency, fellowship, at umakyat sa pagiging associate professor. Isang posisyon na mahirap makuha kahit 10 beses kang magtapos sa UP sa Pilipinas, ngunit wala siyang sinabi. Hindi niya kayang sabihin. Dahil sa sandaling lumabas ang kanyang nakaraang pagiging doktor, ang alaala ng araw na hindi niya naisalba ang kanyang ama ay muling mananakop sa kanya. Sige po, ma. Magpupursigi po ako. Suminghot si Aling Nena at tumayo. At ngayong araw, huwag kang mag-abalang kumain. Hindi ko ba nakita kahapon na walang laman ang plato ng mga bisita? Sa halip na kumain, mag-concentrate ka sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita. Lumaki ang mata ni Maria. Hindi siya kumain kahit isang kutsarang kanin kahapon, at ngayon, hindi rin siya maaaring kumain. Ma, kahit kaunti lang po sa umaga. Sino ang magbabantay sa sabaw habang kumakain ako? Dapat ayusin ang mga ulam at balatan ng prutas bago dumating ang mga bisita. Kung may oras kang kumain, magtrabaho ka na lang. Bumalik si Aling Nena sa silid tulugan na parang ayaw ng makinig. Tiningnan ni Maria ang kaldero ng buto ng baka na nagsisimula ng kumulo. Kumakalam ang kanyang tiyan, ngunit hindi siya maaaring humawak kahit ng isang chopstick.
Pagdating ng alas 11 ng umaga, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Ang mga kaibigan ng kanyang biyenan, mga asawa ng kasamahan ng kanyang asawa, at mga malalayong kamag-anak ng kanyang biyenan. Hindi nagtagal, napuno ang sala. Ayos ang kanyang apron at hawak ang sandok si Maria. Dito po kayo umupo. Lalabas na po ang bulalo. Ay, Alinena, ang sipag naman ng manugang mo. Hoho, ang pagiging masipag ang tanging magandang katangian niya, sabi ng kanyang biyenan na nakaupo sa sofa. Nakangiti ang kanyang boses, ngunit matalim ang kahulugan. Hindi siya nakapag-aral, kaya wala siyang ibang puntahan. Kaya, pagkatapos magpakasal, ito na ang ginagawa niya. Akala ko, bobo si Roberto dahil sa mukha lang tiningnan, pero buti na lang, marunong siya magluto. Nagtawanan ang mga bisita, hindi huminto si Maria sa paglalagay ng bulalo sa mangkok, sinubukan niyang walang ipakitang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit namumutla ang dulo ng kanyang daliri na nakahawak sa sandok. Pero Alinena, saan daw po ang pamilya ng manugang niyo? Pamilya? Iwinagayway ni Aling Nena ang kanyang kamay. Huwag na kayong magtanong, wala siyang pinagmulan. Walang magulang, walang pamilya. Kinuha lang siya ni Roberto dahil naawa, kaya dapat magpasalamat siya. Sinadya ni Aling Nena na hinaan ang kanyang boses, ngunit sapat pa rin itong narinig hanggang sa kusina, wala siyang karapatan, kaya walang respeto. Nahulog ang sandok sa kamay ni Maria at nahulog sa kaldero. Tumalsik ang mainit na sabaw sa kanyang kamay, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Mas nauna ang sakit na parang pinupunit ang kanyang dibdib. Walang pinagmulan, walang magulang, walang karapatan. Ang kanyang ama na si G. Ramon, isang guro sa elementarya na buong buhay na nagtrabaho ng masigasig. Ang ama na nagtrabaho ng 3 extra jobs para lang maipadala ang kanyang anak sa medical school sa Amerika. Walang pinagmulan, napatiimbagang si Maria. Pakiramdam niya, duguan ang kanyang labi. Nang pumasok sa sala ang 3 kapatid ni Roberto, si Ate Joy, Ate Lisa, at Kuya Paulo. Lahat sila ay nakasuot ng mamahaling damit at may hawak na mamahaling bag. Ang panganay na kapatid na si Ate Joy ay tiningnan si Maria mula ulo hanggang paa. Nakasusuot pa rin ng apron. Sa tuwing Kapaskuhan, pareho pa rin ang nakikita ko. Nakakalungkot, suminghot ang pangalawang kapatid na si Ate Lisa. Ate, huwag masyadong magalit sa kanya. May mga tao talagang ang apron ang kanilang trabaho. Idinagdag pa ng bunso na si Kuya Paulo, pero, aaminin ko, magaling siya magluto, magaling pumili ng katulong si Mama. Katulong. Nagtawanan ang 3 kapatid habang pumapasok sa sala. Pinikit ni Maria ang kanyang mga mata sa tawa na narinig niya sa likuran niya. Kailangan niyang tiisin, kaya niyang tiisin, dahil nandyan si Roberto. Pagkatapos ng tanghalian, habang nag-uusap at kumakain ng prutas ang mga bisita, si Maria ay nasa kusina na naman at naghuhugas ng pinggan. 50 servings ng bulalo, kanin, kutsara, at mga plato ng ulam, ang tambak ng pinggan sa lababo ay nanginginig. Nahihilo siya. Hindi siya kumain ng almusal at tanghalian. Huminto si Maria sa paghuhugas ng pinggan at pumasok saglit sa banyo. Isinara niya ang pinto at umupo sa takip ng inodoro. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Binuksan niya ang photo album. May isang nakatagong folder. Folder na may pangalang JHH. Ang acronym ng Johns Hopkins Hospital. Ang unang larawan, siya, nakasuot ng surgical gown at nakangiti. Sa tabi niya, ang mga kasamahan niyang doktor na kasama niya sa matagumpay na operasyon, sa ilalim, nakasulat ang petsa. Ang pangalawang larawan, siya, hawak ang mikropono sa harap ng daan-daang tao sa isang kumpirensya. Ang name tag sa kanyang dibdib ay malinaw na nakasulat, Johns Hopkins Hospital Doctor, kasama ang kanyang pangalan. Ang pangatlong larawan, siya, kasama ang kanyang ama. Sa harap ng Johns Hopkins Hospital, yakap ng kanyang ama ang balikat ng kanyang anak at nakangiti, naiiyak. Hawak ng kanyang ama ang isang bouquet ng bulaklak para sa kanyang anak na naging associate professor. Tumulo ang luha mula sa mata ni Maria. Kumalat ito sa screen ng kanyang cellphone. Papa, ano na ba ang ginagawa ko ngayon? Kung naroon lang siya sa tabi ng kanyang ama noon, kung nasa Pilipinas lang siya at hindi sa Amerika. Kung naoperahan lang siya sa loob ng golden hour ng stroke, kaya niyang iligtas. Kaya niyang iligtas ang kanyang ama. Ang isang world-renowned neurosurgeon ay hindi pumigil sa stroke ng kanyang ama. Napakalayo niya lang noon.
Ang paninisi sa sarili na iyon ang nagpatalsik kay Maria sa surgical gown at nagtulak sa kanya sa apron ng kusina. Pinatay ni Maria ang kanyang cellphone at pinunasan ang kanyang luha. Tiningnan niya ang salamin. Namumula ang mata, tuyo ang balat, at pumutok ang labi. Sa mukhang ito, kailangan niyang lumabas ulit. Kailangan niyang ngumiti sa harap ng 10 bisita. Binuksan niya ang pinto at nakita na nagbago ang ambience ng sala. Karamihan sa mga bisita ay umalis na, at ang natira ay ang kanyang biyenan lalaki, asawa, at ang 3 kapatid ng asawa. 6 na tao ang nakaupo sa sofa sa sala, at nag-uusap ng kung ano, ngunit nang lumabas si Maria, naputol ang usapan. Bakit ngayon ka lang lumabas? Galit na tanong ng kanyang biyenan. Bago pa makapagsalita si Maria, pumalakpak si Aling Nena. Buti naman at lumabas ka. May sasabihin kami sayo. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang 3 kapatid ng asawa. Si Roberto ay nakatingin sa labas ng bintana habang hawak ang tasa ng kape. Ang kanyang biyenan lalaki ay nakasandal sa sofa at nagpapanggap na nanonood ng TV. Sa makalawa, magbabakasyon kami ng pamilya. Bakasyon, lumaki ang mata ni Maria. Dahil sa buong Kapaskuhan, nagtrabaho lang siya, kaya masarap pakinggan ang bakasyon. Saan po tayo pupunta? Sa Palawan kaya? O sa malapit na hot spring, Palawan, sabi ni Ate Joy na unang nagsalita. Sa screen ng kanyang cellphone, may larawan ng isang puting beach sa gabi. Roberto, ito ba ang resort? Iyon ang villa? Tumango si Roberto. Oo. Nag-book ako ng 3 kwarto. 1 kwarto para kina mama at papa, 1 kwarto para sa akin, at 1 kwarto para sa inyong 3. Nag-alinlangan si Maria. 3 kwarto. Kung may kwarto ang asawa ko, natural lang na sa kwarto niya ako. Pero bakit walang binabanggit tungkol sa akin? Roberto, ako. Inilapag ni Roberto ang kanyang tasa ng kape. Hindi siya nakatingin sa mata. Maria, kasi. Sumabat si Aling Nena. Tinaas niya ang kanyang sulok ng labi, na parang nagbibigay ng malaking regalo. Magpahinga ka na lang sa bahay. Di ba? Dahil sa 70 at 50 servings ng pagkain, pagod ka na. Maglinis ka na lang at magpahinga. Mas maganda iyon para sa iyo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Maria. Maglinis at magpahinga. Iyon ba ang konsiderasyon? Ma, hindi po ba ako pwedeng sumama? Buong Kapaskuhan, naghanda lang po ako ng pagkain. Anong gagawin mo doon? Hindi ka nga marunong mag-Ingles, nangungutya ang kapatid na si Ate Lisa. Kinagat ni Maria ang kanyang labi, hindi marunong mag-Ingles. Sa loob ng 10 taon sa Amerika, nag-aral siya ng medisina sa Ingles, nag-lecture sa internasyonal na kumperensya sa Ingles, at nagsulat ng daan-daang Ingles na research papers. Hindi marunong mag-Ingles, ngunit tiniis niya ulit, tiningnan niya ang kanyang asawa. Umaasa siya na si Roberto, kahit siya lang, ay kakampi niya. Roberto, gusto ko ring sumama. Mabilis matatapos ang paglilinis kung sabay-sabay tayo. At ako rin, pamilya rin naman ako, di ba? Nanginig ang kanyang boses. Sa salitang pamilya, nabulunan siya. Natahimik ang sala. Pinilipit ni Aling Nena ang kanyang mga mata, at ang mga kapatid ng asawa ay lumingon at tumingin kay Roberto. Nag-alinlangan si Roberto sandali, pagkatapos ay nagbuntong hininga, at nagsalita siya. Tama ang sinabi ni Mama, nanginig ang mata ni Maria. At 6 lang ang tiket. Wala ka ring bisa, di ba? Parang huminto ang kanyang puso. Tiningnan ni Maria ang mukha ng kanyang asawa, hindi siya makapaniwala sa sinabi niya. Walang visa. Siya, na Mayu, says. Permanent residency, ay tinatanong tungkol sa visa, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay muling kumampi ang kanyang asawa sa kanyang ina. Palagi na lang, ni minsan, hindi siya kumampi sa kanya. May kung anong naputol sa loob ni Maria. Ang lahat ng pinigilan niya sa loob ng 2 taon, ang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ama. Ang kahihiyan na natanggap niya sa bahay na ito pagkatapos niyang burahin ang kanyang sarili. Ang lahat ng iyon ay sabay-sabay na lumabas sa kanyang lalamunan. Pamilya rin ako, sumigaw si Maria na parang umiiyak. Ang kanyang boses ay parang napunit ang lalamunan. Nanlamig ang sala. Lumaki ang mata ng mga kapatid ng asawa, at ang kanyang biyenan lalaki ay lumingon. Sa loob ng 3 araw, hindi ako nakatulog at naghanda ng pitipin at piti servings ng pagkain. Hindi ako nakakain kahit 1 beses. Pero ang bakasyon, 6 lang ang pupunta,
at ako, maglilinis na lang. Ito ba ang pamilya? Tumulo ang luha mula sa mata ni Maria, hindi na siya makapagtiis. Ang mga emotions na pinigilan niya ay gumuho na parang dam. Kung sabay-sabay tayo maglilinis, mabilis matatapos, di ba? Isama niyo po ako, ma. Pakiusap. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Aling Nena mula sa sofa. Lumaki ang kanyang mata. Lumapit siya at sinampal si Maria ng buong lakas. Clack! Umalingaw-ngaw ang tunog sa sala. Tumalikod ang ulo ni Maria, ang kanyang pisngi ay parang nasunog. Paano ka naglakas loob na sumagot? Ang boses ni Aling Nena ay tumusok sa kisame. Walang pinagmulan, sumama ka lang dito, dapat magpasalamat ka sa pagtrato bilang manugang. Pinakain ka na, pinatulog sa bubong, ano pa ang gusto mo? Tinulak ni Aling Nena ang balikat ni Maria. Gumewang si Maria, sa halip na magbakasyon, maglinis ka na lang ng bahay. Iyon ang posisyon mo. Nakatayo si Maria na nakahawak sa kanyang pisngi. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang baba. Nanginig ang kanyang mata habang tinitingnan niya ang kanyang asawa. Pakiusap, magsalita ka kahit isang beses. Kahit isang beses na, ma, tama na. Si Roberto ay nakayuko. Pinipisil-pisil niya ang tasa ng kape. Nakita niya ang kanyang asawa na sinasampal, ngunit hindi man lang siya kumurap. Hindi siya nagsalita. Gayun din ang mga kapatid ng asawa. Si Ate Joy ay nakatingin sa kanyang cellphone, si Ate Lisa ay kinukuskus ang kanyang kuko, at si Kuya Paulo ay nakatingin sa labas ng bintana. Parang walang nangyari. Tiningnan ni Maria ang tanawing iyon, malinaw niyang nakita. Nanatili siya dahil sa kanyang asawa. Naniniwala siya na siya ang huling pamilya niya sa mundong ito. Nawalan ng ama, binitawan ang pangalang doktor, ibinaba ang kanyang paggalang sa sarili, at pumasok sa bahay na ito dahil lang sa lalaking ito. Ngunit ang lalaking ito ay pinipisil-pisil ang tasa ng kape habang sinasampal ng kanyang ina ang pisngi ng kanyang asawa. Gumuho ang lahat, nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Dahan-dahang lumubog si Maria sa sahig. Tumama ang kanyang tuhod sa sahig. Hindi na siya umiyak, tahimik na tumulo lang ang luha. Suminghot si Aling Nena at lumingon sa mga kapatid ng asawa. Tapos na ba kayo mag-impake? Maaga ang flight bukas. Huwag kayong malate. Opo, mama. Sabay-sabay na sagot ng mga kapatid ng asawa habang tumatayo. Ibinalik din ni Roberto ang kanyang tasa ng kape at naglakad patungo sa silid tulugan. Dumaan siya kay Maria nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Maria mag-isa sa sala. Nakaluhod sa sahig, at may namumulang marka pa rin ng sampal ng kanyang biyenan sa kanyang pisngi. Mula sa kusina, naririnig ang tunog ng gripo na tumutulo. Iyon lang ang pumupuno sa tahimik na sala. Umupo si Maria sa sahig ng matagal na hindi gumagalaw. Parang may malaking butas sa gitna ng kanyang dibdib. Isang walang laman na butas na iniihipan ng hangin. Walang maaaring punan. Roberto. Gumalaw ang kanyang labi, ngunit walang lumabas na tunog. Ikaw lang ang tinitingnan ko sa buhay na ito. Ikaw ang huling pamilya ko. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang ulo at tumingin sa silid tulugan. Mula sa pinto, naririnig ang tunog ng pagkuha ni Roberto ng maleta. Ang tunog ng mga hanger na pumipili ng damit, ang tunog ng pagbubukas ng zipper ng travel bag. Ang bawat tunog ay nagbaon ng pako sa dibdib ni Maria. Madaling araw kinabukasan. Bago pa sumikat ang araw, abala na ang pamilya ni Roberto. Sa sala, nakasalansan ang 6 na maleta, at ang mga kapatid ng asawa ay nakahanda na, nakasuot ng damit at sandalyas, at masigla. Ate, kinuha mo na ba ang sunscreen? Sobrang init daw doon. Oo naman, may binili ako sa duty free. Nagbubulungan sina Ate Lisa at Kuya Paulo sa harap ng maleta. Si Ate Joy ay nagsuswipe sa kanyang cellphone at tinitingnan ang mga larawan ng Palawan Resort. Si Maria ay nasa kusina. Walang nag-utos, ngunit nakasanayan na niyang magtimpla ng kape, halos hindi siya nakatulog. Noong nakaraang gabi, matagal siyang nakaupo sa sahig ng sala, at sa wakas ay pumasok sa maliit na silid, ngunit hindi siya nakatulog. May marka pa rin ng pula sa kanyang pisngi. Lumabas si Roberto mula sa silid tulugan. Nakasuot siya ng malinis na linen shirt at pantalon, at nakasuot ng salamin sa ulo. Maluwag ang kanyang damit, parang isang lalaking nagbabakasyon. Nagkatinginan sila ni Maria, ngunit umiiwas si Roberto ng tingin at kinaladkad ang maleta patungo sa pintuan. Mama, nagpatawag ka na ba ng taxi? Nag-book na ako ng airport shuttle.
Darating ng 5:30, sagot ni Aling Nena, habang lumabas mula sa silid tulugan, puno ang sala ng amoy ng kanyang pabango. Nakasuot din siya ng bagong sombrero para sa paglalakbay. Dinala ni Maria ang tasa ng kape sa sala, walang nag-utos ng kape, ngunit inilagay pa rin niya. Sa harap ng kanyang biyenan, asawa, at mga kapatid ng asawa, 6 na tasa, wala siyang sariling tasa. Uminom si Aling Nena ng kape at sumulyap kay Maria. Ikaw, ganyan ka pa rin? Umiyak ka? Hindi sumagot si Maria. Nagbuntong hininga si Aling Nena. Huwag kang gumawa ng walang kuwentang bagay. Pag-alis namin, linisin mo ang bawat sulok ng bahay. Ayusin ang mga tirang pagkain sa refrigerator at linisin din ang kimchi refrigerator, babalikan ko at sisiguraduhin. CFO. Ma. Iba ang boses ni Maria kaysa kagabi. Hindi iyon ang umiiyak na boses. Isang walang emosyon na boses, parang boses ng isang taong sumuko na sa lahat. Nang lumabas mula sa silid tulugan ang biyenan lalaki na si G. David. Isang 50 taong gulang na lalaki na may malinis na puting buhok at nakasuot ng windbreaker. Sa isang kamay, may hawak siyang malaking maleta na puno ng gamit, at sa kabilang kamay, may hawak siyang carry-on bag, masigla ang kanyang mukha. Ay, Palawan. Unang beses ko sa Palawan. Nena, mainit daw ang dagat doon, di ba? Ay, matanda, oo naman. Hindi lang mainit, tropical doon. Nakangiti si Aling Nena. Isang ngiti na hindi niya kailanman ipinapakita sa harap ng kanyang manugang. Ikinakaldad ng biyenan lalaki ang maleta patungo sa pintuan. Nang buhatin niya ang mabigat na maleta gamit ang 2 kamay at sinubukang itawid sa pintuan. Oh, isang maikling ungol. Ang mukha ng biyenan lalaki ay biglang namula, pagkatapos ay naging puting-puti. Ang kamay na humawak sa maleta ay humawak sa kanyang batok. Matanda, matanda, sumigaw si Aling Nena. Yumuko ang katawan ng biyenan lalaki, unang lumuhod ang kanyang tuhod, at habang bumagsak sa gilid, sumayad ang kanyang noo sa sulok ng sapatos. Bumagsak ang maleta at umalingaw-ngaw sa sahig ng pintuan. Papa, tumakbo si Roberto. Sumigaw ang mga kapatid ng asawa, agad na naging magulo ang pintuan. Narinig ni Maria ang ingay mula sa kusina. Ang kanyang katawan ang unang kumilos. Mas mabilis kaysa sa iniisip niya, parang instinct, may kung anong natutulog sa ilalim ng kanyang puso ang biglang bumangon, cerebrovascular disease. Ang paghawak sa batok bago bumagsak, biglang pagkawala ng malay, pamumutla ng mukha. Ang diagnostic protocol na libu-libong beses na niyang ginawa ay automatikong gumalaw sa utak ni Maria. Tumakbo si Maria sa pintuan. Nakahiga ang biyenan lalaki sa sahig na kalahating bukas ang mata. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang gilid. Ang kanyang bibig ay nakasabit sa isang gilid, at ang kanyang kanang braso ay nakababa, mga tipikal na sintomas ng stroke. Nawalan ng kulay ang mukha ni Maria. Ang alaala ng 2 taon na ang nakakaraan ay parang kidlat na bumalik, Papa. Pareho ang sintomas ng kanyang ama. Hinawakan din ang batok, bumagsak, at naging ganito ang mata. Noong panahong iyon, nasa kabilang dako siya ng Pasipiko at walang magawa, ngunit ngayon, iba na. Ngayon, nasa harap niya. Pakiusap, lumayo kayo. Sumigaw si Maria at lumapit sa kanyang biyenan lalaki. Lumuhod siya at inikot ang ulo ng biyenan lalaki para matiyak ang paghinga. Tumpak na gumalaw ang kanyang kamay, walang panginginig, mga kamay ng doktor. Papa, naririnig niyo po ba? Pakipikit ang mata niyo. Bahagyang nanginig ang kaliwang talukap ng mata ng biyenan lalaki, hindi pa siya lubos na nawawala ng malay, may oras pa. Kung madali siyang mailipat sa ospital at maoperahan sa loob ng golden hour, maililigtas siya. Roberto, dali, tumawag ka ng 911. Pinaghihinalaan kong stroke, wala na tayong masyadong oras. Ang boses ni Maria ay malinaw at matatag. Hindi iyon ang masunurin na boses na sige po. Mamula sa kusina. Boses iyon ng isang surgical professor na nagbibigay ng utos sa mga nurse sa operating room, nagulat si Roberto. Naguguluhan siya sa paglabas ng salitang stroke at golden hour mula sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa tindi ng tingin ni Maria, automatikong inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang 911. Sinubukan ni Maria na tanggalin ang butones ng shirt ng biyenan lalaki para makahinga siya ng maayos at bahagyang itinaas ang kanyang mga binti. Sa sandaling iyon, Maria, parang sumabog ang ilaw sa likod ng kanyang ulo. Hinawakan ni Aling Nena ang buhok ni Maria,
at hinila siya paatras. Ano ang ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang biyenan ko, ma, sandali lang po. Emergency po ito, kailangan po ng first aid. First aid? Lumaki ang mata ni Aling Nena. Nawala na siya sa sarili. Sinaktan mo ang pisngi ko kanina, kaya naghihiganti ka, di ba? Gusto mong patayin ang biyenan ko, di ba? Demonyita ka. Itinulak ni Aling Nena si Maria. Bumagsak si Maria at tumama ang likod sa pader, masakit ang bahaging hinawakan ang kanyang buhok, ngunit mas inuna niya ang kanyang biyenan lalaki. Ma, delikado po talaga. Stroke po. Kung lumampas po sa golden hour, hindi na po ito mababago. Manahimik ka, doktor ka ba? Hindi ka nga nakatapos ng kolehiyo, paano mo malalaman ang tungkol sa stroke? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Maria na parang patalim. Hindi nakatapos ng kolehiyo. Tama. Walang sino man sa bahay na ito ang nakakaalam na si Maria ay isang doktor. Walang sino man ang nakakaalam na si Maria ay isang world-renowned neurosurgeon. Ma, pakiusap, pakinggan niyo po ako. Ako po si. Muling sinubukan ni Maria na lumapit sa kanyang biyenan lalaki, ngunit pinigilan siya ni Aling Nena. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at sumigaw na parang baliw. Huwag kang lumapit. Huwag mong hawakan ang matanda, kundi lagot ka sa akin. Roberto, hawakan mo ang babaeng iyan. Pinatay ni Roberto ang tawag at bumalik. Nakatawag na siya sa 911, ngunit sinabi sa kanya na maaaring maantala dahil sa Kapaskuhan. Ma, tumawag na po ako sa 911, pero baka maantala daw po dahil sa Kapaskuhan. Ano? Kung gayon, ano ang gagawin natin? Sumigaw si Aling Nena. Umiiyak din ang mga kapatid ng asawa. Puno ang pintuan ng iyak at sigaw. Muling nagsalita si Maria. Roberto, kritikal ang kondisyon ng papa. Kahit first aid lang, kaya kong gawin. Maria, tama na, sabi ni Roberto, itinaas ang kanyang kamay para pigilan si Maria. Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Ano ba ang nalalaman mo? Paano kung lalo lang lumala kung kukulitin mo? Ako. Hindi makapagpatuloy si Maria. Ang salitang doktor ako ay nasa lalamunan na niya, ngunit hindi lumabas. Ang salitang iyon na itinago niya sa loob ng 2 taon. Ang pangalang iyon na inilibing niya kasama ang pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit ang mukha ng biyenan lalaki ay lalong namumutla. Nagsisimula ng maging kulay ube ang kanyang labi. Wala ng oras, bawat segundo ay sumisira ng brain cells. Papa, muling sumugod si Maria. Hinawakan ni Aling Nena ang braso ni Maria, ngunit hindi siya pumalag. Tiningnan lang niya si Aling Nena ng diretso sa mata. Ma, maaaring mamatay po ang papa. Sa isang salitang iyon, binitawan ni Aling Nena ang kamay ni Maria. Mamatay. Ang salitang iyon ang nagpatigil sa galit ni Aling Nena. Ngunit saglit lang iyon, muling itinulak ni Aling Nena si Maria. Kaya lumayo ka. Paano kung mamatay siya dahil sa paghawak ko? Sa sandaling iyon, nag-convulse ang katawan ng biyenan lalaki. Nagsimula nang lumabas ang tunog ng plema mula sa kanyang lalamunan. Mabilis na lumalala ang kanyang kondisyon. Nakasandal si Maria sa pader at wala siyang magawa kundi panoorin ang tanawing iyon. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang instinct niya bilang doktor ay sumisigaw na tumakbo, ngunit physically siyang pinipigilan ng kanyang biyenan at asawa. Lumilipas ang golden hour. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Bawat minuto, daan-daang libong nerve cells ang namamatay sa utak ng biyenan lalaki, alam na alam ni Maria iyon. Dahil ganoon din ang nangyari sa kanyang ama, dumating ang 911 pagkalipas ng 20 minuto, holiday traffic, nang tumakbo ang mga paramedic sa pintuan, wala nang malay ang biyenan lalaki, pasyenteng walang malay, dali, ilipat natin. Nagdala ang mga paramedic ng stretcher. Habang maingat na inilalagay ang biyenan lalaki, umiiyak si Aling Nena ng matanda, at ang mga kapatid ng asawa ay nagyakapan at umiyak ng malakas. Nakasandal si Maria sa pader ng pintuan. Hawak niya, ng mahigpit ang nanginginig niyang kamay. 20 minuto, ang golden hour ay karaniwang 60 hanggang 90 minuto pagkatapos ng atake, ngunit sa kaso ng stroke, mas maaga ang first aid, mas mabilis ang pagtaas ng survival at recovery rate. Ang 20 minutong nawala ngayon ay hindi lang 20 minuto. Iyon ay 20 minuto kung saan maaaring magkaroon ng irreversible damage ang utak ng biyenan lalaki, kung hindi siya pinigilan ng kanyang biyenan. Kung naayos lang ang paghinga at posisyon, kung napigilan lang ang pagtaas ng presyon ng dugo. Maria,
Habang inilalagay ng paramedic ang biyenan lalaki sa ambulansya, lumabas si Roberto na may hawak na susi ng kotse. Itinaas ni Maria ang kanyang ulo. Nagulat siya na tinawag siya ng kanyang asawa. Sa kotse tayo pupunta. Kasama si Mama. Humakbang si Maria patungo sa pintuan. Ngunit nagpatuloy si Roberto. Ikaw, mag-isa ka na lang. Ano, walang upuan sa kotse. Dapat sakay ko si Mama, Ate Joy, Ate Lisa, at Kuya Paulo. Sa 5-seater na kotse, may natitirang isang upuan. Ngunit hindi yon para kay Maria. Mag-taxi ka na lang. Sa UP Medical Center daw. Pagkasabi nito, tumalikod si Roberto. Nakasakay na sina Aling Nena at ang 3 kapatid ng asawa sa kotse. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina at umalis ang kotse sa parking lot. Unti-unting lumiit ang pulang tail light at nawala sa dilim ng madaling araw. Naiwan si Maria mag-isa sa parking lot ng apartment. Malamig ang hangin ng madaling araw sa kanyang pisngi, ang pisngi na may marka pa rin ng pula. Matagal na nakatayo si Maria sa lugar na iyon. Habang tinitingnan ang nawawalang kotse, inilabas niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang taxi app, ngunit walang available na taxi dahil sa madaling araw ng Kapaskuhan. Naglakad si Maria patungo sa main gate ng apartment. Tumayo siya sa kalsada at itinaas ang kanyang kamay, walang dumadaan na kotse. Walang laman ang kalsada, at tanging mga streetlights lang ang nakahanay. Lumipas ang 5 minuto. Lumipas ang 10 minuto. Namutla ang labi ni Maria. Dahil nakatayo siya na nakasuot lang ng apron sa malamig na hangin ng madaling araw. Wala siyang oras para mag-impake ng maleta o kumuha ng jacket, nakasuot pa rin siya ng apron na may mantsa ng mantika. Pagkalipas ng 15 minuto, dumaan ang isang walang laman na taxi sa kalsada, buong lakas na iwinagayway ni Maria ang kanyang kamay, huminto ang taxi. Sa UP Medical Center po, dali po, pakiusap. Sumakay si Maria sa taxi at tumingin sa labas ng bintana. Mula Taguig hanggang Maynila, walang traffic dahil sa Kapaskuhan, ngunit 40 minuto pa rin ang biyahe. Inilagay ni Maria ang nanginginig niyang kamay sa kanyang tuhod. Pumikit siya, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga sintomas ng biyenan lalaki. Biglang atake, sakit sa batok, paralisis sa isang gilid, abnormal na mata, pagkawala ng malay. Typical na stroke, at posibleng subarachnoid hemorrhage na sanhi ng ruptured cerebral aneurysm. Ang kanyang specialty, ang larangan kung saan siya ay kinikilala sa buong mundo. Pareho ng sakit ng kanyang ama. Napahigpit ang hawak ni Maria sa kanyang kamao, ang kanyang mga kuko ay tumutusok sa kanyang palad. Ang doktor na hindi nakasalba sa kanyang ama 2 taon na ang nakakaraan ay hindi na naman makasalba sa kanyang biyenan lalaki ngayon. Hindi. Kaya niya sanang isalba, ngunit pinigilan siya. Ng kanyang biyenan, ng kanyang asawa. Sa labas ng bintana ng taxi, mabilis na lumipas ang mga ilaw ng apartment. Nang makarating sa expressway, bumilis ang takbo. Inilabas ni Maria ang kanyang cellphone at tiningnan ang oras. Lampas 40 minuto na ang nakalipas mula nang bumagsak ang biyenan lalaki. Pakiusap, ipinikit ni Maria ang kanyang mata at nanalangin sa kanyang isip. Pakiusap, manatili kayo, Papa. Papa ang tawag niya sa kanyang biyenan lalaki sa unang pagkakataon. Huminto ang taxi sa harap ng UP Medical Center Emergency Room pagkalipas ng 6:00 ng umaga, inihagis ni Maria ang bayad sa taxi at tumalon mula sa kotse. Naka-apron na may mancha ng mantika, itinulak niya ang automatic door ng emergency room. Ang emergency room ay puro gulo dahil sa Kapaskuhan. Isang matanda na masama ang pakiramdam, isang bata na napinsala ang kamay dahil sa paputok, isang mid-age na lalaki na naospital dahil sa sobrang pag-inom. Puno ang pasilyo ng stretchers at wheelchairs, at ang mga nurse ay tumatakbo ng abala. Lumingon si Maria. Mula sa pasilyo ng emergency treatment room sa loob, narinig ang iyak ng kanyang biyena na si Aling Nena. Tumakbo si Maria. Sa harap ng treatment room na may kurtina, nakaupo si Aling Nena at umiiyak, at ang 3 kapatid ng asawa ay nagyakapan. Si Roberto ay nakasandal sa pader, hawak ang cellphone, at namumutla ang mukha. Roberto, kumusta ang papa? Lumapit si Maria, at itinaas ni Roberto ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mata. Sabi ng doktor, masama ang kondisyon. Sobrang huli na raw, ano? Parang bumagsak ang puso ni Maria. Sobrang huli na. Ang mga salitang iyon ay nag-overlap sa 2 taon na ang nakakaraan.
Sa panahon din ng kanyang ama, sinabi ng doktor iyon. Patawad po, sobrang huli na po. Sa sandaling iyon, bumukas ang kurtina ng treatment room at lumabas ang resident doctor. Isang batang doktor na tila 30 taong gulang. Mabigat ang kanyang ekspresyon, kayo po ba ang tagapangalaga? Tumayo si Aling Nena, kumusta ang matanda namin, kaya pa bang isalba? Nag-alinlangan ang resident doctor saglit, pagkatapos ay nagsalita. Batay sa CT scan, may ruptured cerebral aneurysm na nagdulot ng subarachnoid hemorrhage. Malaki ang dami ng dugo at mabilis na tumataas ang intracranial pressure. Kaya, ano ang gagawin nyo? Hindi ba pwedeng operahan? Hinawakan ni Aling Nena ang damit ng resident doctor. Maingat na inalis ng resident doctor ang kamay ni Aling Nena at sinabi, sa totoo lang, malalim ang lokasyon ng aneurysm at malawak ang pagdurugo. Lumampas na rin ang golden hour pagkatapos ng atake. Kinausap ko ang head ng neurosurgery department. Huminga ng malalim ang resident doctor. Sa kasalukuyang kondisyon, napakababa ng tsansa ng tagumpay kahit operahan. Mataas ang tsansa ng pagkamatay sa operasyon, at kahit matapos ang operasyon, mahirap asahan ang normal na paggaling. Iyan ang opinyon ng head ng department. Ano ang ibig mong sabihin? Sumigaw si Aling Nena. Hindi mo kayang operahan? Sabi mo, ito ang pinakamahusay na ospital. Hindi namin tinatanggihan ang operasyon, kundi sinasabi namin sa inyo ang realistikong sitwasyon. Kung ipagpipilitan ang operasyon, maaaring mamatay siya sa operating table. Ibig sabihin, maaaring kailangan ninyong maghanda. Maghanda, sa mga salitang iyon, nanlamig ang pasilyo. Nawalan ng lakas ang tuhod ni Aling Nena, bumagsak siya sa sahig. Hinawakan ni Ate Joy ang kanyang ina, at umiyak sina Ate Lisa at Kuya Paulo. Nakasandal si Roberto sa pader at nakayuko. Nakatayo si Maria sa malayo at pinapanood ang tanawing iyon. Ang mga salita ng resident doctor ay sinusuri sa kanyang isip. Ruptured cerebral aneurysm, subarachnoid hemorrhage, malaking dami ng dugo, pagtaas ng intracranial pressure, malalim na lokasyon ng aneurysm. Malalim na lokasyon ng cerebral aneurysm. Para sa karaniwang neurosurgeon, mahirap lapitan. Ngunit para kay Maria, iba. Ang surgical technique na sinaliksik at binuo ni Maria sa Johns Hopkins ay iyon mismo. Isang surgical procedure na gumagamit ng microscope at sariling clipping technique para lapitan ang malalim na lokasyon ng cerebral aneurysm na itinuturing na imposible noon. Sa teknolohiyang iyon, nakamit ni Maria ang world-renowned fame. Kaya niyang isalba. Sa isip ni Maria, dumaan ang katiyakang iyon na parang kidlat, kaya niyang isalba. Kailangan niyang tingnan mismo ang CT scan results, ngunit posible ang paghusga batay sa paliwanag ng resident doctor. Ang operasyon na ito ay halos walang ibang makagagawa sa Pilipinas, o sa Asia, maliban kay Maria. Ngunit hindi nagsalita si Maria. Hindi siya isang doktor ngayon. Wala siyang lisensya, affiliation, o qualification. Pagkatapos niyang umalis sa ospital 2 taon na ang nakakaraan, hindi na siya nagtrabaho bilang doktor. Wala siyang karapatan na pumasok sa operating room sa ospital na ito. Sa sandaling iyon, may bulungan sa isang dako ng emergency room. Yumukod ang mga nurse at gumawa ng daan ang mga resident doctor. May isang taong nakasuot ng itim na suit ang naglalakad sa pasilyo ng emergency room. Isang lalaki na tila 60 taong gulang. Matatalim ang kanyang mga mata, tuwid ang kanyang tindig, at sa bawat hakbang, may kakaibang kapangyarihan ang nararamdaman. Sinusundan siya ng isang batang lalaki na tila secretary at 2 security guard. Mr. Chairman, salamat po sa pagpunta niyo ngayong Kapaskuhan. Ang pagsusuri ng pasilidad ay mas maganda kung gagawin ngayong Kapaskuhan. Ang pangalan ng lalaki ay Mr. Henry Tan, siya ang chairman ng isang pangkalahatang ospital na pagmamay-ari ng third largest Chibol Group sa Pilipinas. Siya ang pinakamataas na kapangyarihan sa ospital na ito at ang panganay na anak ng founder ng Chibol Group. Ang pagbisita sa ospital tuwing Kapaskuhan ay matagal na niyang nakasanayan, nang dumaan si Mr. Tan sa pasilyo ng emergency room, napansin niya ang isang babae na nakasuot ng apron na may mancha ng mantika. Magulo ang buhok, may eyebags, at mukhang napapagod. Ngunit ang mukha na iyon, ang mga mata na iyon, unti-unting lumaki ang mata ni Mr. Tan, huminto ang kanyang paglalakad. Lumingon ang kanyang secretary na nagtataka. Mr. Chairman. Hindi sumagot si Mr. Tan. Nakatingin lang siya kay Maria. Bahagyang nanginginig ang kanyang labi.
Naalala niya ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan, ang araw na bigla siyang bumagsak habang nasa business trip sa US, ruptured cerebral aneurysm. Sinabi ng mga doktor sa US na hindi na siya maaaring operahan. Pagkatapos, may isang doktor mula sa Johns Hopkins ang dumating, isang 12-hour major surgery. Isang batang babaeng Korean doktor na nagtagumpay sa operasyon na sinukuan ng lahat ng doktor. Ang kanyang tagapagligtas. Nang imulat niya ang kanyang mata sa ospital, ang mukha na iyon ang unang nakita niya. Hindi kailanman malilimutan ni Mr. Tan ang mukha na iyon sa buong buhay niya. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital, sinubukan niyang bumalik sa ospital para magpasalamat, ngunit umalis na ang Professor Yun. Sinabi lang sa kanya na nag-resign siya at walang sino man ang makapagsasabi kung saan siya pumunta, sinabi lang na bumalik daw sa Korea. Bumalik siya sa Korea at nagpahanap, ngunit hindi niya nakita ang pangalang Yoon Soo-yeon kahit saan, parang nawala sa mundo. Naghanap siya sa loob ng 3 taon, gusto niyang magpasalamat. Gusto niyang bayaran ang utang na loob sa pagligtas ng kanyang buhay. Ang taong iyon ay nasa harap niya ngayon, nakasuot ng apron na may mantsa ng mantika. Namula ang mata ni Mr. Tan. Dahan-dahang siyang lumakad patungo kay Maria, hindi pa rin kinikilala ni Maria si Mr. Tan. Nakatayo siya doon, nag-aalala sa kanyang biyenan lalaki. Tumayo si Mr. Tan sa harap ni Maria. At dahan-dahang, napakamagalang, yumukod siya ng 90 degrees. Nanlamig ang pasilyo ng emergency room, Professor Yun, nanginig ang boses ni Mr. Tan. Professor Yun, ako po si Henry Tan. Ang pasyenteng naoperahan sa Johns Hopkins 3 taon na ang nakakaraan, naaalala niyo po ba? Lumaki ang mata ni Maria. Henry Tan. Ang pangalang iyon ay umakyat mula sa malalim na bahagi ng kanyang alaala, 3 taon na ang nakakaraan, isang Korean chaebol na dinala sa Johns Hopkins na may ruptured cerebral aneurysm habang nasa business trip sa US. Ang operasyon na sinukuan ng lahat ng doktor. Ang pasyente na iniligtas niya sa loob ng 20 oras sa operating room. Mr. Chairman? Opo, Professor Yun. Ako po si Henry Tan na iniligtas niyo. Hindi ko akalain na magkikita tayo rito. Sobrang hinanap ko po kayo nang bigla kayong nawala. Gusto ko po sanang personal na magpasalamat sa aking tagapagligtas. Muling yumukod si Mr. Tan. Kayo po ang nagligtas ng aking buhay. Kung hindi po kayo, patay na po ako 3 taon na ang nakakaraan, natahimik ang pasilyo ng emergency room. Nagulat ang mga nurse at nakatayo ang resident doctor na nakanganga. Ang chairman ng third largest chaebol group sa Pilipinas ay yumukod ng 90 degrees sa isang babaeng nakasuot ng apron na may mantsa ng mantika. Napatigil ang iyak ni Aling Nena. Nakanganga siya habang tinitingnan si Maria. Nahulog ang cellphone ni Roberto mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Lumaki ang matahon ng 3 kapatid ng asawa. Professor, utal na tanong ni Aling Nena. Nanginig ang kanyang boses. Mr. Chairman, ano po ang sinasabi niyo? Siya? Professor, dahan-dahang inikot ni Mr. Tan ang kanyang ulo at tiningnan si Aling Nena. Paumanhin, anong relasyon niyo po kay Professor Yun? Manugang ko po, ang manugang namin. Manugang, tinaas ni Mr. Tan ang kanyang kilay. Isang world-renowned neurosurgeon ang manugang ng isang tao. Nakasuot ng apron na may mantsa ng mantika, naging komplikado ang tingin ni Mr. Tan, ngunit hindi iyon ang oras para magtanong ng ganoon. Mabilis na sinabi ni Maria kay Mr. Tan, Mr. Chairman, ang biyenan ko po ay nasa emergency room dahil sa ruptured cerebral aneurysm. Sinabi po ng ospital na mahirap po siyang operahan. Namutla ang mukha ni Mr. Tan. Ruptured cerebral aneurysm. Iyon mismo ang sakit na naranasan niya 3 taon na ang nakakaraan, at ang taong nagtagumpay sa operasyon ay nasa harap niya ngayon, sandali lang po. Lumingon si Mr. Tan sa kanyang secretary. Dali, tawagin mo ang head ng neurosurgery department at ipakuha ang CT scan results ng pasyente. Opo, Mr. Chairman. Tumakbo ang secretary. Wala pang 5 minuto, dumating ang head ng neurosurgery department na may hawak na CT scan film. Tumango si Mr. Tan kay Maria. Professor On, gusto niyo po bang tingnan mismo? Kinuha ni Maria ang CT scan film. Tiningnan niya ito sa ilaw ng fluorescent, hindi nanginig ang kanyang kamay. Sa loob ng 2 taon, tumpak pa rin ang kanyang mga mata. Ruptured cerebral aneurysm sa anterior communicating artery. Kumalat na ang dugo sa basal cistern,
ngunit ang brainstem compression ay hindi pa critical. Posible ang operasyon, mahirap, ngunit posible. Sa kanyang teknik, kaya niyang gawin. Umalingaw-ngaw ang boses ni Maria sa pasilyo ng emergency room. Tahimik ngunit matatag ang kanyang boses. Kung ako po ang mag-o-opera, kaya ko po siyang isalba. Lumaki ang mata ng head ng neurosurgery department, paumanhin, anong ospital po kayo affiliated? Johns Hopkins Neurosurgery, Un-Suyon. Iyon ang unang pagkakataon na binanggit niya ang pangalang iyon sa loob ng 2 taon, namutla ang mukha ng head ng department. Un-Suyon. Professor Un-Suyon, ang nag-develop ng cerebrovascular microclipping technique, opo. Yumukod ang head ng department. Sa medical community, ang pangalang Un-Suyon ay isang alamat. Ang henyo na surgeon na biglang nawala mula sa Johns Hopkins ay nasa emergency room na ito. Sinabi ni Mr. Tan sa head ng department, si Professor Iun ang mag-o-opera, hihanda ang operating room. Ngunit, Mr. Chairman, si Professor Iun ay hindi affiliated sa aming ospital at ayon sa medical law. Ako ang bahala sa responsibilidad. Kumpirmahin ang Philippine medical license ni Professor Iun at asikasuhin ito bilang special surgical privilege. Ako ang bahala sa lahat ng papeles, buksan lang ang operating room. Ang boses ni Mr. Tan ay may kapangyarihan na hindi maaaring tanggihan. Isang boses na may bigat ng third largest chaebol sa Pilipinas. Tumango ang head ng department at tumakbo. Nagsimula na ang paghahanda ng operating room, tiningnan ni Maria si Mr. Tan. Salamat po, Mr. Chairman, ako po ang dapat magpasalamat, kung hindi po kayo, wala po ako rito ngayon. Tiningnan ni Mr. Tan ang apron ni Maria at tinawag ang kanyang secretary, ihanda ang surgical gown. Tumakbo ang secretary at agad na inilagay ang malinis na surgical gown sa harap ni Maria. Inalis ni Maria ang apron na may mantsa ng mantika. Dahan-dahang, isa-isa, na parang inilalabas ang balat na bumibigat sa kanya sa loob ng 2 taon. Isinuot niya ang puting surgical gown. Tumuwid ang kanyang balikat, humaba ang kanyang likod. Nagbago ang kanyang tingin, hindi na siya ang napapagod at napapagod na manugang na nakasuot ng apron na may mantsa ng mantika. Ang world-renowned neurosurgeon na si Yoon Soo-yoon ay bumalik. Nakanganga si Aling Nena habang pinapanood ang tanawing iyon. Nakanganga, hindi makapagsalita ang mga kapatid ng asawa, at si Roberto. Ngayon lang nila nalaman na ang manugang, na itinuturing nilang katulong, ang manugang na pinagtatawanan nilang hindi nakatapos ng kolehiyo, ay isang world-renowned doctor na sinasaluduhan ng 90 degrees ng isang chaebol chairman. Hindi sila tiningnan ni Maria. Bago siya pumasok sa operating room, lumingon lang siya ng isang beses. Sa likod ng kurtina ng emergency treatment room, nakahiga ang biyenang lalaki, nakasuot ng oxygen mask, walang malay. Nag-overlap ang mukha ng kanyang ama. Ang ama na hindi niya naisalba 2 taon na ang nakakaraan. Ang araw na wala siyang magawa sa kabilang dako ng Pasipiko. Ngunit ngayon, iba na, pumikit si Maria at iminulat ang kanyang mga mata. Matatag na ang kanyang tingin. Bumukas ang pinto ng operating room. Malamig na hangin ang dumampi sa mukha ni Maria, pamilyar na hangin. Amoy ng disinfectant, malamig na kinang ng mga surgical instruments, puting ilaw ng operating lamp. Sa loob ng 2 taon, ito na ang battlefield ni Maria na muling binalikan, nakahanda na ang surgical team. Ibinigay ng nurse ang gloves. Inilabas ni Maria ang kanyang 2 kamay at isinuot ang gloves, ang pakiramdam ng gloves na bumabalot sa bawat daliri. Naaalala pa ng kanyang katawan. Hawak niya ang scalpel. Sa loob ng 2 taon, ito ang unang pagkakataon na humawak siya ng scalpel. Magaan, malamig, at tumpak ang bigat. Tiningnan ni Maria ang kanyang biyenan lalaki sa operating table. Namumutla ang mukha sa ilalim ng operating lamp, isang buhay na nasa pagitan ng buhay at kamatayan, simulan ang operasyon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Maria sa operating room. Malamig at tumpak na boses ng isang surgeon. Tumagal ang operasyon ng mahigit 10 oras. Ang paglapit sa ruptured cerebral aneurysm ay isang hamon. Ang pag-dissect ng tissue sa paligid ng malalim na aneurysm nang hindi ito nahahawakan ay nangangailangan ng millimeter precision. Nagkaroon ng 2 krisis sa panahon ng operasyon. Nang biglang dumami ang pagdurugo at bumaba ang presyon ng dugo, kinabahan ang surgical team, ngunit hindi nanginig ang kamay ni Maria. Pagkalipas ng 10 oras, natapos ang huling clipping.
Nagsimula ng maging stable ang mga numero sa monitor. Bumaba ang intracranial pressure at tumigil ang pagdurugo. Clipping complete. Hemostasis confirmed. Vital stable. Ibinalik ni Maria ang scalpel. Basang-basa ang kanyang surgical gown ng pawis. Nanginig ang kanyang mga binti na hindi gumagalaw sa loob ng 10 oras. Ang mga medical staff na naghihintay sa labas ng operating room ay tiningnan ang monitor at sumigaw. Tagumpay. Inalis ni Maria ang surgical gloves, bahagyang nanginig ang kanyang kamay, ngunit hindi yon dahil sa pagod, nagawa niya. Ngayon, nagawa niya. Ang hindi niya nagawa 2 taon na ang nakakaraan, nailigtas niya ngayon, tumulo ang mainit na luha sa mata ni Maria. Tahimik na tumulo sa ilalim ng mask. Papa, nailigtas ko siya ngayon. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Maria na nakasuot ng surgical gown. Nang ibaba niya ang kanyang mask, lumabas ang kanyang mukha na basang-basa ng pawis. Ang mukha na may marka ng 10 oras na pakikibaka, ngunit buhay ang kanyang mga mata. Isang apoy, na namatay sa loob ng 2 taon ay muling sumindi sa kanyang mga mata. Ang mga taong naghihintay sa pasilyo, ay sabay-sabay na tumayo, si Aling Nena ang unang tumakbo. Namamaga ang kanyang mata at tuyong-tuyo ang kanyang labi. Mga marka ng 10 oras na pag-iyak sa upuan sa pasilyo. Matanda. Kumusta ang matanda namin? Tiningnan ni Maria si Aling Nena. Ang kamay na sumampal sa kanyang pisngi 3 araw na ang nakakaraan, ang kamay na humawak sa kanyang buhok, ang bibig na ng insulto sa kanya bilang walang pinagmulan at hindi nakatapos ng kolehiyo. Ang taong iyon ay nanginginig sa harap ni Maria ngayon. Matagumpay po ang operasyon. Kalmado ang boses ni Maria, boses iyon ng isang doktor, isang boses na para sa tumpak na paghahatid ng impormasyon, walang emosyon. Natapos ang clipping ng ruptured cerebral aneurysm, at ganap na kontrolado ang pagdurugo. Sa kasalukuyan, stable ang vital signs at bumababa ang intracranial pressure sa normal range. Ngunit, kailangan ng oras para bumalik ang malay. Kung babalik ang malay sa loob ng 48 oras, mataas ang tsansa na makagaling ng walang side effects. Nawalan ng lakas ang tuhod ni Aling Nena, bumagsak siya sa sahig at tinakpan ang kanyang mukha ng 2 kamay. Nakaligtas siya. Ang matanda namin, nakaligtas. Hinawakan ni Ate Joy si Aling Nena, at umiyak sina Ate Lisa at Kuya Paulo. Nakasandal si Roberto sa pader at dahan-dahang lumapit kay Maria. Namutla ang kanyang mukha. Ilang beses niyang binuksan ang kanyang labi, ngunit tila walang lumabas na salita, Maria. Sa wakas ay nagsalita si Roberto. Nanginig ang kanyang boses, salamat, talaga. Tiningnan ni Maria ang mukha ni Roberto, ang mukha na dating itinuturing niyang buong mundo. Ang lalaki na inakala niyang tanging pamilya niya pagkatapos niyang mawalan ng ama at maiwan mag-isa. Ngunit ngayon, nang makita niya ang mukha na iyon, wala siyang naramdaman. Galit man, sama ng loob, o pagmamahal. Walang laman. Roberto, nagsalita si Maria, tapos na ang operasyon ng papa. Ang medical staff ng ospital na ito ang bahala sa follow-up care, oo. Salamat, talaga. At may sasabihin ako. Bumaba ang tono ng boses ni Maria. Sa gitna ng iyak at paghinga ng ginhawa sa paligid, malinaw na umalingaw-ngaw ang mahinang boses na iyon. Pakiramdam ko, hindi ito ang lugar para pag-usapan, ngunit hindi ko na rin ito maaaring ipagpaliban pa. Namutla ang mukha ni Roberto. Nagbago ang tingin ni Maria. Hindi na iyon ang tingin ng masunurin at pagod na asawa na nakikita niya noon. Malamig, matatag, at determinado ang tingin niya. Babalik ako sa U.S., natahimik, nanginig ang mata ni Roberto. Ano ang sinabi mo? Narinig mo naman, di ba? Babalik ako sa U.S., bakit biglaan? Tapos na ang operasyon ng papa, kaya siguro ganoon ang nararamdaman mo. Magpahinga ka muna, at hindi ako ganoon ang nararamdaman. Humakbang si Maria. Reflexively, humakbang pa atras si Roberto. Sa loob ng 2 taon, tiniis ko. Tiniis ko ang pangiinsulto at pananampal ng biyenan ko, ang pagtrato sa akin bilang katulong. Tiniis ko dahil ikaw lang ang tinitingnan ko. Akala ko, ikaw lang ang natitira sa akin sa mundong ito. Nanginig ang boses ni Maria, ngunit hindi iyon iyak. Ang mga salitang nakabara sa kanyang lalamunan sa loob ng 2 taon ay sa wakas ay lumabas. Pero, ano ang ginawa mo? Nang sampalin ng mama mo ang pisngi ko, pinipisil-pisil mo lang ang tasa ng kape, di ba? Nang bumagsak ang papa, pinasakay mo ako ng taxi mag-isa.
Gumawa ako ng 70 servings ng pagkain at hindi ako nakakain kahit isang beses, pero sinabi mo na kulang pa ang pansit. Namula ang mukha ni Roberto. Gusto niyang magsalita, ngunit nauna si Maria. Hindi ka kailanman kumampi sa akin, Roberto. Ang isang salitang iyon ay nagpunit sa hangin sa pasilyo. Kinagat ni Roberto ang kanyang labi, walang masabi. Hindi, wala siyang karapatang magsalita. Sa sandaling iyon, tumayo si Aling Nena mula sa sahig at tumakbo kay Maria. Umiiyak pa rin ang kanyang mukha, ngunit may pagmamadali sa kanyang mga mata. Maria, bakit Ikaw ang nagligtas ng matanda namin, di ba? Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya na ito, di ba? Ako ang mali, hindi kita nakilala. Pakiusap. Hinawakan ni Aling Nena ang manggas ng surgical gown ni Maria. Ang kamay na humawak sa kanyang buhok 3 araw na ang nakakaraan ay nagmamakaawa ngayon. Tahimik na inalis ni Maria ang kamay ni Aling Nena. Hindi niya ito itinulak ng puwersahan. Dahan-dahang, malambot. Ngunit malinaw, ako po ay isang doktor. Ang manugang na sinasabi niyong hindi nakatapos ng kolehiyo ay isang associate professor ng neurosurgery sa Johns Hopkins Hospital sa U.S. Lumaki ang bibig ni Aling Nena. Narinig na niya ang sinabi ng Chaebol chairman, ngunit iba pa rin ang marinig mismo mula kay Maria. Sa mga doktor na kilala sa operasyon sa utak sa buong mundo, walang hindi nakakakilala sa pangalan ko. Ang pamilya na sinasabi niyong walang pinagmulan, ang papa ko po ay isang guro na nagturo sa mga bata sa buong buhay niya, at ipinadala niya ako sa pinakamahusay na medical school sa buong mundo. Naging luha ang mata ni Maria, ngunit hindi ito tumulo. Pinipigilan niya ito. Namatay po ang papa ko dahil sa stroke. Iyon po ang specialty ko. Kung naroon lang po ako, kaya ko po sana siyang isalba, pero napakalayo ko po noon. Dahil sa paninisi sa sarili na iyon, umalis ako sa ospital at nakilala ko ang anak niyo dito sa Pilipinas. Nanginginig ang mga kapatid ng asawa habang nakikinig. Namutla ang mukha ni Ate Joy, nakayuko si Ate Lisa, at kinakagat ni Kuya Paulo ang kanyang labi. Sa bahay na ito, ako ang kawawang manugang na hindi nakatapos ng kolehiyo, ako ang katulong. Ako ang alila. Ngunit tiniis ko, dahil si Roberto ang huling pamilya ko, akala ko, okay lang kung siya lang ang kakampi ko. Tiningnan ni Maria si Roberto, nakayuko si Roberto at hindi makagalaw, pero hindi pala. Hindi ka kailanman kumampi sa akin, Roberto. Ang isang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa hangin sa pasilyo. Kahit sinampal ako ng mama mo, pinabayaan mo lang. Nang bumagsak ang papa, pinasakay mo ako ng taxi mag-isa. Ito ba ang pamilya? Ito ba ang asawa? Ang boses ni Maria lang ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang nurse na dumadaan ay huminto at nagpigil ng hininga. Inoperahan ko ang papa mo. Dahil ako ay isang doktor. Dahil hindi ko kayang balewalain ang isang pasyente na namamatay sa harap ko. Dahil ayaw kong magkasala pa ulit sa hindi ko pagligtas sa aking ama. Huminga ng malalim si Maria, at bumuntong hininga. Ang mga salitang hindi niya nasabi sa loob ng 2 taon. Ngunit ngayon na tapos na ang operasyon, hahanapin ko na ang sarili kong buhay. Muling nagmakaawa si Aling Nena. Maria, nagkamali ako, patawad. Pakiusap, huwag kang umalis. Ang follow-up treatment ng matanda namin. Kaya po ng medical staff ng ospital na ito ang follow-up treatment. Ibibigay ko po ang lahat ng surgical records at precautions. Humakbang paatras si Maria, at, tiningnan ni Maria si Aling Nena ng diretso sa mata. Magpapaka-divorce po ako. Lumaki ang mata ni Aling Nena, biglang itinaas ni Roberto ang kanyang ulo, diborsyo? Maria, sandali lang. Napagdesisyonan mo na, Roberto, magpapaka-divorce ako, kaya alamin mo na iyon. Tumalikod si Maria. Sa isang dako ng pasilyo. Nakatayo si Chairman Henry Tan kasama ang kanyang sekretary. Lumapit si Maria kay Mr. Tan. Mr. Chairman, salamat po sa pagpapahintulot na gamitin ang operating room. Stable ang kondisyon ng pasyente at mataas ang tsansa na bumalik ang malay sa loob ng 48 oras. Ibibigay ko po ang follow-up observation notes sa head ng neurosurgery department. Tumango si Mr. Tan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang kay Maria. Professor iyon, maaari po ba akong magtanong ng isang bagay? Opo, Mr. Chairman. Pagkatapos po ng operasyon na ito, ano po ang plano niyo? Natahimik si Maria sandali. Mula sa isang dako ng pasilyo, naririnig ang iyak ni Aling Nena.
Naririnig din ang boses ni Roberto na may sinasabi, ngunit hindi lumingon si Maria, babalik po ako sa US para po muling tumayo sa operating room. Kumislap ang mata ni Mr. Tan. Hindi po ba niyo naisip ang ibang lugar maliban sa US? Opo. Hindi po ba kayo pwedeng lumipat sa aming ospital? Lumaki ang mata ni Maria, seryosong nagpatuloy si Mr. Tan. Professor Yun, ang galing niyo po ay naranasan ko mismo, world class po kayo. Gusto ko pong ipaubaya sa inyo ang Cerebrovascular Center ng aming ospital, bibigyan ko po kayo ng posisyon bilang Center Director. At, huminto sandali si Mr. Tan. Irerekomenda ko po kayo bilang susunod na Hospital Director. Muling nanlamig ang pasilyo ng emergency room. Center Director, susunod na Hospital Director. Iniaalok sa kanya ang pinakamataas na posisyon sa isang pangkalahatang ospital na pagmamay-ari ng third largest chibol sa Pilipinas. Tiningnan ni Maria si Mr. Tan. Ang alok na ito ay hindi lang simpleng pagpapakita ng pasasalamat. Isang taos-pusong pasasalamat sa doktor na nagligtas ng kanyang buhay 3 taon na ang nakakaraan, at isang desisyon ng isang negosyante na kukuha ng isang world-renowned doctor sa kanyang ospital. Maaari po bang bigyan niyo ako ng oras para mag-isip? Oo naman, ngunit Professor Yun. Lumapit si Mr. Tan at mahinang sinabi, ang isang taong tulad niyo ay kailangan sa Pilipinas. Maraming pasyente sa bansang ito, ang nangangailangan ng inyong mga kamay. Hindi sumagot si Maria. Inikot niya ang kanyang ulo at tiningnan ang isang dako ng pasilyo. Si Aling Nina ay nakaupo sa sahig at umiiyak, ang mga kapatid ng asawa ay nakanganga, at si Roberto ay nakasandal sa pader at nakatingin sa kawalan. 2 taon na ang nakakaraan, nang bumalik siya sa bansang ito, wala si Maria. Ang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ama, ang paninisi sa sarili sa pagbitiw bilang doktor, at ang lalaking si Roberto. Iyon lang ang lahat. Ngayon, iba na. Nawala na ang huling koneksyon kay Roberto, ngunit may iba pang bumalik. Ang malamig na hangin sa operating room, ang tumpak na bigat ng scalpel, ang panginginig kapag nailigtas ang isang pasyente. Si Dr. An Suyon. Ang kanyang sarili na muling natagpuan pagkalipas ng 2 taon. Yumukod si Maria habang naglalakad sa pasilyo. Mula sa likuran niya, narinig ang iyak ni Aling Nena at ang tawag ni Roberto, ngunit hindi huminto ang paglalakad ni Maria. Sa labas ng bintana, sumisikat na ang araw. Ang umaga pagkatapos ng 10 oras na operasyon. Ang sikat ng araw na dumadaloy sa pasilyo ng ospital ay bumaba sa puting surgical gown ni Maria. Matagal na niyang naramdaman ang mainit na sikat ng araw. Bumalik ang malay ng biyenan lalaki na si G. David kinabukasan ng hapon, pagkatapos ng operasyon. Nang imulat niya ang kanyang mata, ang unang sinabi niya ay, "Nasaan ako?" Sa isang salitang iyon, bumagsak si Aling Nena sa sahig ng silid ng ospital at umiyak ng malakas. Sinabi ng medical staff na halos milagro ito. Kahit lumampas sa golden hour, ang paggising ng walang side effects ay dahil sa napakahusay na kasanayan ng surgeon. Ngunit hindi pumunta si Maria sa silid ng ospital. Pagkatapos niyang ayusin ang surgical records at ibigay ang follow-up observation notes sa head ng neurosurgery department, nanatili siya sa duty room na ibinigay ng ospital sa loob ng 1 araw. At kinabukasan, pumunta siya sa isang abogado. Ang proseso ng diborsyo ay mas komplikado kaysa sa inaakala. Umupo si Maria sa opisina ng abogado at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanyang abogado. 2 taon ng kasal, paghahati ng ari-arian, at gusto niya ng mutual agreement for divorce. Professor Yon, ano po ang sitwasyon ng inyong ari-arian noong ikinasal po kayo? Tanong ng abogado. Nag-isip sandali si Maria. Mayroon po akong ipon bago po kami ikasal sa US, ang sahod ko po bilang associate professor ng Johns Hopkins at surgical fees. Pinagsama po namin sa account ng asawa ko pagkatapos ng kasal. Sabi po niya, mag-i-invest daw po siya. Magkano po ang halaga? Halos 15 milyong piso. Lumaki ang mata ng abogado. Pinagsama po ninyo ang 15 milyong piso sa pangalan ng asawa nyo? Opo. Bobo po ako noon, ngumiti ng mapait si Maria. 2 taon na ang nakakaraan, malabo ang kanyang paghatol. Dahil sa shock sa pagkawala ng kanyang ama at ang paninisi sa sarili sa pagbitiw bilang doktor, ipinagkatiwala niya ang lahat sa malambing na salita ni Roberto. Inayos ng abogado ang papeles at sinabi, kung personal na ari-arian bago ang kasal, maaari po itong maibalik ayon sa batas.
Ngunit kung hindi makipag-ugnayan ang kabilang panig, maaaring tumagal ang kaso. Kinagabihan, kinontak ni Maria si Roberto. Nagkita sila para pag-usapan ang kondisyon ng diborsyo. Ang lugar ay isang cafe malapit sa ospital. Dumating si Roberto ng 10 minuto na huli sa appointment. Nakasuit siya, ngunit halata ang pagod sa kanyang mukha. Siguro, pumasok pa siya sa trabaho, kahit nasa ospital ang kanyang ama. Isang lalaki na mas pinipili ang kanyang posisyon bilang corporate executive kaysa sa sakit ng kanyang ama. Maria, nagsalita si Roberto habang umupo sa harap. Hindi mo na ba pwedeng isipin ulit? Ang diborsyo, ay, napagdesisyonan ko na. Ibalik mo ang 15 milyong piso ko bago ang kasal, at tapusin na natin ito ng malinis. Namutla ang mukha ni Roberto. 50 milyong piso. Hindi alam ni Maria kung nasaan ang pera ngayon, ngunit alam ni Roberto. Mahirap iyon sa ngayon. Bakit? Nag-invest kasi ako sa real estate at stocks. Kung aalisin ko ngayon, malulugi ako. Pero pera ko iyon. At nag-invest ka ng walang pahintulot ko, natahimik si Roberto. Tiningnan ni Maria ang tasa ng kape sa mesa at sinabi, sundin na lang natin ang batas. Padadalhan kita ng papeles ng abogado, kaya iwan mo ang contact number mo. Sandali, Maria. Inabot ni Roberto ang kanyang kamay para hawakan ang braso ni Maria. Ngunit iniurong ni Maria ang kanyang braso at malamig na sinabi, huwag kang hahawak. Nakatigil ang kamay ni Roberto sa ere. Sa tingin ni Maria, wala na ang pagmamakaawa o pag-asa. Wala na akong masyadong oras. Dapat ayusin ang dapat ayusin at bumalik na ako ng mabilis. Nang tumayo si Maria, tumunog ang cellphone ni Roberto. Tiningnan ni Roberto ang screen at kumunot ang kanyang noo. Mama, narinig ang matalim na boses ni Aling Nena mula sa speaker. Roberto, huwag kang magbibigay ng kahit isang sentimo sa kanya. Narinig mo, pera iyon ng pamilya natin. Umiling si Maria habang naririnig ang boses na iyon, walang nagbago. Kahit na iligtas na niya ang buhay ng biyenan lalaki, ganoon pa rin ang kanyang biyenan. Sabi ni Mama. Pinatay ni Roberto ang tawag at tiningnan si Maria. Alam na ni Maria ang sasabihin niya. Sabi ni Mama, hindi daw pwedeng hatiin ang ari-arian. Ang pinagsamang pera noong ikinasal tayo ay joint property, at dahil ikaw ang may kasalanan sa diborsyo, wala kang matatanggap na alimony. Ako ang may kasalanan sa diborsyo? Bumaba ang boses ni Maria. Sa loob ng 2 taon, ginawa niyo akong katulong, sinampal ako ng biyenan ko, at pinabayaan mo lang ako. Pero ako ang may kasalanan sa diborsyo? Umiiwas si Roberto ng tingin. Sa halip na sumagot, uminom siya ng kape. Ang katangahan ng mama's boy, ang kaduwagan ng 40 taong gulang na lalaki na sumusunod lang sa kanyang ina, ay nakatago sa likod ng tasa ng kape. Tumayo si Maria. Sundin natin ang batas, di ba? Magkikita tayo sa korte. Binuksan niya ang pinto ng cafe. Dumaan ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Maria, inaasahan na niya iyon. Hindi ito magtatapos ng madali, ngunit wala na si Maria na pwedeng mawala pa. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Nalaman ni Chairman Henry Tan ang balita tungkol sa diborsyo ni Maria mula sa isang empleyado ng ospital. Ang pagbisita ni Aling Nena sa ospital para sa follow-up treatment ng biyenan lalaki ay naging sanhi ng pagkalat ng kanyang pagmumura sa manugang sa mga nurse. At umabot ito sa kaalaman ng chairman. Nagbigay ng utos si Mr. Tan sa kanyang secretary. Saan nagtatrabaho ang asawa ni Professor Yen? Siya po ay isang corporate executive sa Daehan Trading, Mr. Chairman. Daehan Trading, pinilipit ni Mr. Tan ang kanyang mga mata. Daehan Trading, isang mid-size na kumpanya na may supply contract sa Chibol Group ni Mr. Tan. Mahigit 40% ng kanilang kita ay mula sa transaksyon sa grupo ni Mr. Tan. Mag-schedule ng meeting sa CEO ng Daehan Trading. Opo, Mr. Chairman. Sa parehong araw, ipinadala ni Mr. Tan ang kanyang personal na abogado kay Maria, ang pinakamahusay na divorce law firm sa Pilipinas. Professor Yun, ipinadala po kayo ni Mr. Chairman. Ang lahat ng gastos po ay sasagutin ni Mr. Chairman. Nagulat si Maria. Mr. Chairman, personal ko po itong problema. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mr. Tan sa telepono. Professor Yun, hindi po papayagan ng aking konsensya na makita ang taong nagligtas ng aking buhay na nakakaranas ng di makatarungang pagtrato. Tutulungan po kayo ng aking mga abogado sa legal na aspeto, at ako po ang bahala sa iba pa. Ako ang bahala sa iba pa.
Agad na nalaman ni Maria ang bigat ng mga salitang iyon. Pagkalipas ng 4 na araw, CEO's office ng Daehan Trading, pinagpapawisan ng CEO na si Mr. Kim Young-tae habang ibinaba ang telepono, katatapos lang niyang makipag-usap kay Chairman Henry Tan. Simple lang ang sinabi ni Mr. Tan, may isang corporate executive na nagngangalang Roberto, di ba? Imbestigahan mo kung ang posisyon niya bilang executive ay dahil sa kanyang galing o dahil sa koneksyon ng kanyang ina. At malapit na rin ang renewal ng aming supply contract sa aming grupo. Ang gusto ko po ay makipagtrabaho sa isang kumpanya na may malinis na organisasyon. Agad na inutusan ni CEO Kim Young-tae ang HR department na imbestigahan ang records ni Roberto. Ang resulta ay nakakahiya. Ang mga ebidensya ng paglalagay ni Aling Nena ng lobby sa asawa ng CEO sa proseso ng pagiging executive ni Roberto, ang hinala ng paggawa ng huwad na performance reports, at ang maraming reklamo ng pang-aabuso sa loob ng departamento. Malinaw na ipinakita na ang posisyon niya ay nakuha sa pamamagitan ng koneksyon at hindi sa kanyang galing. Ipinadala ang notice ng pagpapatawag sa hearing ng Human Resources Committee kay Roberto. Sa parehong panahon, ang law firm ni Mr. Tan ay mabilis na inasikaso ang divorce case ni Maria. Demand for return of Maria's personal property worth 15 milyong piso before marriage, medical certificate for the assault by her mother-in-law, and claim for fair compensation for 2 years of household labor. Systematically na inayos ang mga ebidensya. Nagulat si Roberto nang matanggap niya ang mga papeles mula sa kabilang panig sa opisina ng abogado. Ano ito? Bakit ang law firm na ito ang nagtatanggol sa kabilang panig? Isa sa 5 pinakamalaking law firms sa Pilipinas ang kumakatawan kay Maria. Hindi makakayanan ng lokal na abogado na inupahan ni Roberto ang laki ng law firm na ito. Mr. Roberto, sa totoo lang, wala kayong pag-asa. Umiling ang abogado ni Roberto. Ang ebidensya ng kabilang panig ay napakalakas. Mga dokumento na nagpapatunay ng personal na ari-arian bago ang kasal, ebidensya ng pambubugbog, mga records ng household labor, at ang galing pa ng law firm ng kabilang panig. Mas maganda kung makipag-areglo kayo. Muling tumawag si Roberto sa kanyang ina. Hindi nagbago ang sagot ni Aling Nena. Wala kang ibibigay kahit 1 sentimo. Anong ginawa ng babaeng iyon? Ngunit ang realidad ay tinatawanan ang katigasan ng ulo ni Aling Nena. Pagkalipas ng 1 linggo, nakatanggap si Roberto ng notice ng suspension mula sa Daehan Trading. Dahil sa resulta ng Human Resources Committee, nakumpirma ang pandaraya sa proseso ng pagiging executive at natanggal siya sa posisyon. Binawasan din ang kanyang retirement pay. Nakatanggap din ng tawag si Aling Nena, ang lahat ng benepisyo na natamasa niya sa pamamagitan ng kanyang pagkakaibigan sa asawa ng CEO ng Daehan Trading, tulad ng VIP invitations, department store gift certificates, at golf club memberships, ay biglang nawala. Nawalan ng trabaho si Roberto at gumuho ang koneksyon ni Aling Nena, kaya mabilis na nagbago ang saloobin ng pamilya ng asawa. Mag-areglo tayo. Si Roberto ang unang kumontak. Wala ng lakas ang kanyang boses. Ibabalik ko ang 15 milyong piso. Bibigyan din kita ng alimony, kaya pakiusap, bawiin mo ang kaso. Tinanggap ni Maria ang settlement agreement sa pamamagitan ng kanyang abogado, kumpletong pagbalik ng 15 milyong piso na personal na ari-arian bago ang kasal, 2 milyong piso na alimony, at hiwalay na settlement fee para sa pambubugbog ng biyenan. Pagkatapos makumpirma ang dokumento na may lagda ni Roberto, tahimik na lumagda si Maria. Nang araw na isumite niya ang divorce papers sa City Hall, umakyat si Maria sa rooftop ng ospital, malinaw ang langit sa Maynila. Hinihipan ng hangin ang buhok ni Maria. Hindi na ito ang buhok na basta na lang nakatali. Malinis na ayos ang kanyang buhok, puting gown, at may name tag sa kanyang leeg, Professor Yoon Soo-yeon, Center Director ng Cerebrovascular Center. Tinanggap niya ang alok ni Mr. Tan pagkatapos ng settlement ng diborsyo. Nagpasya siyang manatili sa Pilipinas sa halip na bumalik sa US, nananatili sa kanyang isip ang sinabi ni Mr. Tan, na maraming pasyente sa bansang ito ang nangangailangan ng kanyang mga kamay. At ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay nakahiga sa bansang ito. Gusto niyang magsimula muli sa tabi ng kanyang ama. Nasa inaugurasyon ng center director si Mr. Tan mismo. Sa isang hall ng ospital na puno ng daan-daang medical staff at opisyal, humawak si Mr. Tan ng mikropono. Ngayong araw, tinatanggap ng ating ospital ang isang world-renowned neurosurgeon, si Professor N. Soo-yeon, dating Associate Professor ng Johns Hopkins Hospital sa US.
at ang founder ng cerebrovascular microclipping technique. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Umakyat si Maria sa entablado. Nakasuot siya ng puting gown, silk blouse, at formal pants. Ang kanyang suot ay nagpapakita ng kanyang matatalim na katalinuhan. Mahirap paniwalaan na siya ang parehong tao na nakasuot ng apron na may mancha ng mantika at gumawa ng 70 servings ng pagkain. Tumayo si Maria sa harap ng mikropono. Daan-daang mata ang nakatingin sa kanya, naalala niya ang kanyang lecture sa Johns Hopkins. Ngunit ngayon, iba na. Noong panahong iyon, para sa mundo siya, ngunit ngayon, para sa kanyang sarili siya. Magandang umaga po, ako po si Yoon Soo-yeon. Puno ang hall ng kanyang boses, walang panginginig. 2 taon na po ang nakakaraan, binitawan ko ang surgical gown, dahil sa paninisi sa sarili na hindi ko naisalba ang aking ama. Kahit tinatawag akong world class sa aking specialty, hindi ko naman naprotektahan ang pinakamahalagang tao sa akin, na tahimik ang hall. Sa loob ng 2 taon, nasa kusina ako at hindi sa operating room. Hawak ko ang sandok sa halip na scalpel. Sinubukan kong kalimutan kung sino ako. Akala ko, mawawala ang paninisi sa sarili kung makakalimutan ko. Huminto sandali si Maria para huminga. Ngunit hindi ito nawala, at ilang araw na ang nakakaraan, nang makita ko ang isang taong bumagsak sa parehong sakit, nalaman ko na ang pagtakas ay hindi solusyon, na ang hindi paggamit ng kamay na kayang magligtas ay isang kasalanan. Itinaas ni Maria ang kanyang ulo. May ilaw sa kanyang mga mata, ngunit nakangiti siya. Mula ngayon, magsisimula ako muli, para sa mga pasyente sa Pilipinas. At para sa Papa na nagbabantay mula sa langit. Tatayo ako muli bilang si Dr. Yoon Soo-yeon, salamat po. Pumutok ang palakpakan. Tumayo ang lahat. Si Mr. Tan ang unang tumayo, at sinundan siya ng medical staff. Bumaba si Maria mula sa entablado. Lumapit si Mr. Tan at nakipagkamay. Professor Yoon, sana po ay maging maayos ang ating pagsasama. Ang rekomendasyon ko po bilang susunod na hospital director ay ipagpapatuloy ko ayon sa aking ipinangako. Salamat po, Mr. Chairman. Lumabas si Maria mula sa hall. Mula sa bintana ng pasilyo, dumadaloy ang sikat ng araw ng hapon, inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sa wallpaper, naroon pa rin ang larawan niya at ng kanyang ama. Sa harap ng Johns Hopkins Hospital. Ang kanyang ama nayakap ang balikat ng kanyang anak at nakangiti, naiiyak. Papa, magsisimula na po ulit ako. Ngayon, hindi na po ako tatakas. Kinapit ni Maria ang kanyang cellphone sa kanyang dibdib. At naglakad patungo sa palapag kung nasaan ang cerebrovascular center. Pumapagaspas ang laylayan ng kanyang puting gown sa hangin. Yumukod ang mga nurse na dumadaan. Professor Yoon, magandang araw po. Ngumiti si Maria at tumango. Binuksan niya ang pinto ng Center Director's Office. Mula sa malawak na bintana, tanaw ang tanawin ng Maynila. Sa mesa, nakalatag na ang surgical schedule. Nakabukas ang chart ng pasyente na may nakatakdang unang operasyon bukas. Umupo si Maria sa upuan at binuksan ang chart. Binasa niya ang impormasyon ng pasyente. Hindi nanginig ang kanyang kamay. Hindi nanginig ang kanyang mata, si Dr. Yoon Soo-yeon ay bumalik. Hindi na manugang ng isang tao, hindi na asawa ng isang tao, tanging ang kanyang sarili. Bumaba ang sikat ng araw sa kanyang name tag sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga titik na Professor Yoon Soo-yeon Center Director ng Cerebrovascular Center, ang unang pahina ng isang bagong buhay ay nagbubukas. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring pindutin ang like at mag-iwan ng komento. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kuwento at updates.